beloved Boss Mike Cervera. Ito, si Team 30. Ay nako, pinagtanggol mga kababayan ni Team 30. Ito, si Mima Alicia. Ano ang karma dasig-dasig no o are ang baboy talunon nga perte ka manyakol nga namalbal sang 13 anyos nga wala huya di ba? Paki-translate na lang po mga kababayan Yung kapa mo Boss Mike, sa akin na lang. Bakit hindi? Ito sige. Ito, pakinggan niyo. O ano ang karma dasig-dasig no o are ang baboy talunon nga perte ka manyakol nga Ano daw po ang baboy na talunan ba? Na permi ang manyakol ganon, manyakis. Yun ba yun ibig sabihin? Paki-comment. Sige tuloy. Meron daw unggoy Ito nandito sa baba. namalbal sang 13 anyos nga wala huya di ba? Ano daw? Anong nambalba? Ano daw? Nag-ano daw? Nambengbang ng 13 anyos? Ganun ba yung ibig sabihin? Nagtatanong lang ako tama ba? Na eto daw, mga kababayan, etong manyakol daw na ito, ay kumarat ng 13 anyos. Kasi last year, 12 yun no? Ngayon, 13 na. Alagang-alaga. No? Alagang-alaga mga kababayan Dati, 12, 13. 13 na ngayon. Tiloy. Nanligad ng tinawanan nila si Mima Alicia. Tinawanan ng baboy talunon na ito si Mima Alicia kay kuno sayang ang kanyang pinaritoke. Tinatawanan daw neto. Mabilis ba yung ating Dictus Rex? Mabilis pa yung mga natin yung ating mga informante dito. Ito, si Team 30, binanatan itong bumabanat kay Mima. Tinawanan daw neto. Tinawanan! Netong putang ina, pangit ng itsura neto sa totoo lang, daig pataga sa pari, sa Africa. Tinawan-tawanan netong nangarat daw ng 13 anyos. Ayon kay Team 30, nangarat daw sige tuloy. Kay namatay lang daw si Mima Alicia. O ikaw naman, sayang yung utin mo nga gingamit mo sa 13 anyos nga wala ka huya nga kabalan ka. Ano daw? Ano yun? Sayang daw ang utin. Comment nga, bakit sayang naman ang utin? Ina talaga, ewan ko ba, bakit ganito tong mga ito? Sabi ni Team 30, manyakol daw manyakis daw. Grabe no? Sige tuloy natin. Ang kapal ng mukha nito manang-mana talaga sa puon niya, damak-damak ang animal. Kaya, wala kaya may ginapilip. Teka. Naintindihan ko, sabi niyang ganon. Nakakadiri daw yung damak-damak, di ba? Damak-damak, nakakadiri, yan, Manang-mana sa poon, Kay Kibuloy, tsaka kay Digong. Kay Kibuloy, kay Pulong, kay Digong, mga kababayan, Kay Sara, Manang-mana daw damak-damak, kakadiri. Ganun ba ibig sabihin nun? Nakakadiri. Ganun. Tuloy. Pati bata, patos mo pa, wala ka huya, kabalan ka. Alaka, ano yun? Pati daw bata, bastos na bastos. Ay, bastos ka pala. Akala ko baboy, burara, ganun. Bastos! Yung utin mo daw, ay ipinagpilit-pilit mo sa 13 anyos? Ganun ba yun? Nagtatanong lang ako kasi parang yun yung pagkakaunawa ko Oo, itama nyo ako pag mali ako
Tama ba? Yung para bang sinasabi ni Team 30 na, yung utin mo ay pinilit mo sa isang 13 anyos? Agoy, nakakahiya naman, ano? Ay, grabe naman yun, oh. Tingnan mo naman yung itsura, bakulaw na bakulaw. Tapos mga kababayan, ipipilit, nako, ang laki pa naman ng tiyan neto, lagpas sa mukha. Di ba, no? Itong vlogger na tropa ni Banat Bay, ikaw naman Banat Bay, putang ina, wala ka na bang ibang makuha? Tang na yung ganito, pinagtsatsagaan mo? Hindi mo man lang wala bang sa inyo? Wala bang requirements sa pagiging vlogger dyan sa inyo? Tanga na dito sa amin. May requirements dito. Unang-una, dapat guwapo. Ikalawa, dapat may utak. Oo. Ikatlo, dapat walang record. Oo. Walang record ng pangmamanyak. Utang ina, walang-wala na ba? Talaga ba desperado na kayo magkaroon lang ng kasama? Ganun ba, Banat Bay? Hindi na kayo namimili? Basta magiging aso nyo, sige lang, pwede na. Grabe, no, mga kababayan, ganun sila ron sa kabila. Hindi naman ho tayo ganun eh. Di po ba, mga kababayan? Tayo, syempre, namimili naman tayo ng kasama. Di ba, Hindi naman pwedeng sige lang tayo ng sige. Di ba? Utang ina, yung itsura nito, mga kababayan, mahirap pagkatiwalaan eh. Bakit? Kung nagawa niya na namangurap ng mangurap ng isipan ng minor de edad, biruin nyo sabi ni Nyulo, 12 pa lang daw yung bata, hindi pa nga nire-regla yun eh. Ano ba yan? Saan naman kayo nakakita? Tingnan nyo mukhang bakulaw. Tapos yuyut-yutin yung 12 anyos. Grabe, no, mga kababayan? 12 anyos. Putang ina, 12 anyos. Di ba? Kayong mga babae nung 12 anyos, ang alam lang ninyo, piko. Di ba? Palaro-laro lang kayo ng piko, Chinese garter, Jackiston, Loksong Tinik, patintero. Ang ginawa na itong bakulaw na to, niyaya na ng bahay-bahayan. Tao pa ko ha! Ano na yan? Nakakadiri! Tang-inan mo! Nakakadiri ka! Tang-inan ko, nakakadiri itong itsura, no? Tang-ina, naglalaro ng luksong tinik, patintero. Naglalaro ng Chinese garter yung bata. Niyaya mo yata ng bahay-bahayan, hayop ka. Tang-inang yan, mga kababayan? Di ba? Ano tawag niyo doon? Di pang gagahasa. Ano malay nung bata? Ano malay nung bata? Minor de edad nga. Hindi pa yun makakapagdesisyon ng sarili niya. Kaya magiging sunod-sunuran. Siguro, halika, nene, may hawak akong lollipop. Masarap to. Diba? Siguro ginanong-ganon. May lollipop akong dala. Halika, maglalaro tayo ng bahay-bahayan. Ang ina, nakakadiri kayo, Banat Bay. Ang ina, yung vlogger mo, ganyan. Paano yan? Pagka may makapag-isip-isip na idemanda yan. Kahit kapitbahay, kahit ka mag-anak, nakaw, yari yan. Makukulong yan, sigurado. Ay, biruin yung mga kababayan, 12 anyos. 12 anyos, kinarat mo. Ang ina, mga kababayan, 12 anyos, kinarat. Kaya siguro, etong vlogger na ito, ay ibinenta na, mga kababayan, ang kanyang kaluluwa, baka idemanda ng kamag-anak, kaya kailangan niyang magbayad. Tao pa ko ha!
Hindi kaya ganon? Hindi, ako'y nagtatanong lang Hindi kaya ganon? Hindi kaya binenta na neto? Sa bagay, yung itsura naman mukhang walang kaluluwa, no? Baka ganon na nga, ano? Baka ganon na nga. Mukhang, oo, ibinenta na yung kaluluwa sa Satanas. Oo, sa Satanas na si Kibuloy, para matustusan, oo, yung bata na kanyang kinarat. Grabe, no? Pare-pare sila, no? Tulad niyan, meron na naman bibitayang isa. Ganon din. 12 anyos din. Kinarat-karat din. Minules ka, mga kababayan, ano? Ano tawag niya dun? Mga babae kayo. Ako? Putang ina. Kung anak ko, 12 anyos, tapos ganitong katanda, matanda na to mga kababayan kulang na lang maging apo niya na Di ba? Ibig ko sabihin, hindi pa nakakapagdesisyon para sa sarili niya. Oo. Kaya ikaw, Floher Vlogs, mag-ingat ka. Yung mga ganong edad, hindi pa makapagdesisyon ng tama para sa sarili nila. Sigurado, mga kababayan, pagka ganon, maghahalo ang balat ng tinalupan. Di ba, no? Buti na lang yung mga anak ko ngayon nasa 27, 28, okay na. Pwede nyo nang ligawan, nasa tamang pag-iisip na yun. Makakapag-desisyon na. Sa kanilang mga sarili yun. Nasa wastong edad na Pero yung 12 anyos, putang ina Banat Bay, bakit mo naman kinunsinte? Hayop ka rin Banat Bay Ang ina, talagang hinayaan mo na maging kakampi mo yung ganyang klase? At tuwan-tuwa ka pa, putang ina! Paano mo nasabi na ikaw ay para sa babayan, para sa tama ka? Putang ina kung ganyang klase, kinukonsinti mong hayop ka. Diba? Putang ina nyo lahat. Diba? Mga putang ina lahat to. Sabi pa nga nung iba, scammer daw. Paano hindi mangi-scam kung totoo yan, diba? Kung totoong scammer yan, gagawin niya nga lahat. Huwag lang siyang makulong hayop na to. Sigurado sa kulungan yun 12 anyos, kakaratin mo? Maliban, baka yung pamilya, maglulupa, walang-wala, baka ganun. Walang kaalaman sa batas, o kaya, mahirap, kaysa lumaban pa ng kaso-kaso, baka tinanggap na lang, Huwag kang magpapakasigurado. Oo. Tatanungin ko kay attorney yan kung pwedeng idemanda ka ng ibang tao. Lagot ka pagka sinabi na pwede kang idemanda ng ibang tao, ay yari ka. Makukulong ka sigurado, Makukulong ka. Kung idemanda ka ni Alicia Duran, kung idemanda ka ni Beth De Jesus, kung idemanda ka ng pamilya ni Mima Alicia, naku, putang ina ka. Tangina, hindi ko lubos akalain, nakakarat ka ng 12 anyos talaga. Team 30, pasok. Diba? Amo ni siya mga vlogger yan sa mga Duterte. Ang patasan ni Duterte, nakuha niya na nalaytay talaga sa kadugo-dugoan sa mga DDS, Diba? ang mga kurukokok. Kung ano ang ugali ng kanilang poon, minana talaga nila. Wala ka huya o ara. Si Mima Alicia namatay, pinaglalaban, may pinaglalaban. Correct. Namatay nga may paninindigan, ikaw makulong ka dahil sa iyong kamanyakan. Ay, nako, kita nyo? Itatanungan natin yan bukas, Nako! May tatawagan nga akong abogado. Wait lang may tatawagan lang akong abogado. Tatanong lang natin kasi hindi nga tayo sigurado. 'Di ba? Ngayon ko lang ito nalaman mga kababayan Ngayon lang miss ko na daw nila. Sinong nila? Yun.
eto, wait lang. Tawagan natin si... dali Nako, yari ito pagka nagkamali-mali. Wait lang. Ito na. May tatawagan tayo, syempre. Para sigurado, abogado. Alamin natin. Alamin natin Ayan, tinatawagan ko. Hindi sumasagot. Ayan na, nagring na. Nagre-ring. Attorney. Kamusta? Ay, attorney, may tatanong sana ako, naka-live tayo, naririnig ka yata. Oo. Yes. Okay lang ba? Idol. Okay lang ba? Kamusta daw kayo? Okay naman. Oo. Ayos naman. Ito, inaabot ng baha dito sa Manila, pero ayos lang. Ayos lang. Mataas naman yung sasakyan natin. May tatanong ako. Kasi, Okay, Idol. Yes. may kumakalat na nagbabiral. Yung lalaki, matanda na, mukha ng lolo. Okay. Tapos yung shota, 12 anyos. Ala. Ah? Okay. Ngayon, yun ba walang kaso, attorney, kung sinasang-ayunan ng magulang? Ay, hindi. May kaso pa rin yan. Nako! Minor de edad yan eh. Nako, attorney. Kaya lang, baka naman content lang. Hindi, attorney, totoong buhay. Oo. Oo, medyo sa pagkakaalala ko, pwede pa ngang statutory rape yan kung kahit mag-agree yung bata. Ay, ganun. Paano yung mga magulang? Ayaw nang parang pumayag na Yung mga ganun. magulang, yan, dyan papasok yung pagpapabaya. Yan sila pwedeng makasuhan. Dahil in effect, inalaw nila yung anak nila to engage in such criminal act. Nako. Ay, ganun. Pwede rin silang kasuhan? Pwede rin, no? Pwedeng kasuhan, tingin ko baka yan, pwedeng kasuhan ng kriminal. Pati yung magulang? Abuse, yung magulang. Nako. Paano? Sino ang magsasampa ng kaso, attorney? Pwedeng, hindi naman yan private offense public offense yan. So kahit sinong police, PSWD, pwedeng makialam. Concerned citizen, pwede. Concerned citizen, pwede. Oo. Kahit sino? Nako. Opo. Nako, ayan. Ang offense kasi, ang kasong criminal kasi ay kaso ng naglabag at saka ng Estado, laban sa Estado. Ang offended party ay ang Estado, ang state. Patay. Oo. Attorney, yan. Nawala ka na. Di bale, siguro talakayin natin to bukas, attorney, ha? Tatalakayin nga natin to bukas, ha? At, Sige, boss. sige, attorney, thank you. Just dahil ako'y nabaha dito sa Manila at nagbuhos kaya naalala na naman natin ang flood control scandal. Kaya bukas, malamang, headline na naman yan. Di bale. Attorney, basta baka invite kita. Si Attorney DJ Jimenez, Pinoy Street Lawyer, laging imbitado ng malalaking mainstream media. Lagi nyo napapanood dito. At dumalaw din to kay Mima kagabi. Dumalaw. Oo nga, condolence ulit sa ating kaibigan at paalala lang sa lahat, yun nga, ang isang mali, hindi na matatama ng isa pang mali. Nako. So, maging mabuti lang tayong tao. Sige, Attorney DJ, thank you, ha. Okay, yun. Ingat, my girls. Ayan. Tinig ni Attorney DJ Jimenez, kilala na, bihasa sa usapin ng batas, mga kababayan. Attorney DJ Jimenez, mayroon akong tatawagan isa. Kung handa itong tawagan nga natin si Yulo kasi parang meron silang nakita kong gulo baka pwede ito pagkakataon ni Yulo ito na mag-asikaso ha? Yulo. Boss. Naka-live tayo. Naka-live tayo. Naririnig ka nila. Send mo yung link.
Ay, send ko pa sa yung link. Dito na manood ka na, tapos umakyat ka. Meron tayong tatalakayin. Link ng StreamYard niya. Ito na nga. Ito dito sa comment section na lang. Hindi ako marunong sa messenger ha. Sige. Okay. Bye-bye. Ito na. Paakyatan natin si Nyulo. Baka pwedeng siya yung... Yari ka talaga. Ako sige na, ako nang bahala sa abogado. Di ba? Tingnan natin kung ano yabang netong hayop na to. Di ba? Hindi kayo tumigil sa bibira kay Mima Alicia. Eto na, natapos na tayo. Eto kami naman. Kami naman ang kikilos. Dadaanin namin kayo sa legal. Di ba no? Daanin natin sa legal. Hindi naman siguro kalabisan yon. Kung wala namang kasalanan, walang kasalanan. Ano? Kung may kasalanan, dapat managot. Mga kababayan, iniisip ko, kasi ayoko ng gano'n, tingin ko kailangan natin na lumaban, no? Para dun sa kaibigan natin na wala ng kalaban-laban. Na para bang okay lang sa kanila na binababoy nila. Tayo, hindi tayong ganon. Hindi kami mambababoy. Lalaban lang kami, doon sa alam namin na totoong laban. Dadaanin namin kayo sa legal. Our beloved Boss Mike Cervera.